anong klaseng ko natin? Dalawa ng ko natin, prayer natin. Siyempre, prayer ng Yes, sir. Yes, sir. prayer ng... Kahit na po yun na lang. Kahit na po yun na lang. Hindi, wag. Sabay tayo. Oo, pwede May mo sabay prayer yun. sa atin. Oo, so, para ano, para kasama, good morning, mga tropa ng PNP at saka mga kaibigan natin mga Muslim brothers. Salamat po kayo po ay nakatitig sa atin ngayon at sana this will be the start of harmonious relationship with the PNP and Muslim brothers here in Doha. Sana ay kay brother Ernesto Cruz po. Abdurrahman ay siya ang nag-facilitate para sa ganun ay pakilala ko yung mga taga rito para laging maganda ang partners ng PNP and the Muslim brothers. No. So before the tawag natin ng Ikaw na humawak. pinakil ng ating pagkasama Tapos pag yan, ito. activity na ito ay bigyan mo natin ng pagpapala at basbas na hingi tayo ng basbas ng Panginoong Diyos sa amin po sa panig ng kapulisan at alam niyo naman po na majority of us ay mga Katoliko and sa inyong informasyon ay ako po ay Iglesia ng Cristo. So ang pagsisilbi natin sa Panginoon Diyos ay isa lang yan kung paano natin gawin sa tamang pamamaraan, mabuting pamamaraan ay parehas lang po yan sa paglilingkod natin sa Panginoon Diyos. So una po ay si ating binibini ang magbigay ng unang panalangin. Sundan po ang ating mga Muslim na brothers po. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya ang bibigay niyo sa amin. Tawarin ko lang sa lahat ng aming kasalanan na ginagawa niyo. At pagpalain niyo po kami lahat ngayon sa aming pagkakara. At sana po'y maunawaan ng mga ituturo ngayong araw nito. Maraming salamat. So ating sino po mangunguna po sa panig po ng ating mga kapatid sa itong tayo. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami, tayong lahat ay magpakutob sa Allah laban sa Satanas na isinumpa. Sa ngalan ng Allah, mapagpala ang mabagin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha, ang mapagpala ang mabagin, ang tanging hari at hukom sa araw ng paghukom. Ikaw lamang ang sinasamba namin at ikaw lamang ang hinihinga namin ng tulong. Naway ipatnubay niyo po sa amin ang matuwid na landas, ang landas ng inyong mga pinagpala, hindi ng landas ng mga nangaligaw at ng mga isinumpa. Amin. So upo tayo lahat. Palang MC na. So sunod natin ay papakilala po ang aking mess po, yung mga bawat isa. Para sa ganun po ay makilala nyo rin sila kung sino po itong mga tao namin. At lalo po kung nakasibilyan sila, ay please sa mukha pa lang nila makilala natin sila. So with that, ayayahan natin po ang aking mess po para po isa-isahin niyang ipakilala ang bawat isa sa amin. And then susundan nyo po rin at papapakilala sa mga member. Yes, sir. Sige. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lalo sa ating mga bisita ngayon, umaga. Ako po pala si SPO4 Rodelio Batira, mess po ng Bawang Police Station. Yung mess po ay Municipal Executive Senior Police Officer. Ang aking po mga samahan dito, mga kapulisan dito sa bayan ng Bawang, pinangungunahan po ng aming Operation PNCO, SPO3 Abanto. Aming pong Admin PNCO, PO3 Melaya Susena. At itong mga aming pong Warrant PNCO, SPO1. Ito po aming Warrant PNCO, Subwena Server, SPO1 Manalo, Baclog. Yung nasa likod, nakasibilyan yun ang aming Intelligence PNCO. Kaya ako nakasibilyan na alam nyo na. At
Yun na, meron ho kami dito siya na nag-OJT. PFT pala, sorry, PFT, yung field training place. Saka po yung akin pong, ang mga ito po dito, mga patrol PSC na. Kayo po ay magalak naming inaanyayahan dito sa aming police station at kayo po ay magalak naming tinatanggap sa aming opisina. Muli po, magandang umaga at sa inyo lahat. Salamat po. Okay na? Okay na? Ay, kayo po. Okay na? So, pakinggan din natin po sa panig po ng mga Muslim Brothers. Introduction muna ako sa'yo. Pakilala po yung mga kasamahan nila para makilala din sila sa ating mga tropa dito sa Buhay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagbati po yun magmula po sa aming mga Muslim, salitang Arabic na ang ibig sabihin sumainyo po ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po si Abdul Rahim Cruz, ang presidente po ng Philippine Islamic Propagator. Father ko po si Abdurrahman Cruz, ang dawa director po ng Philippine Islamic Propagator. At advocacy po namin is for peace, unity and progress. Umiikot po kami sa buong Pilipinas. Hindi lamang po para magsalita sa mga pulis, estudyante, kahit saan pong mga sangay ng ating gobyerno. Para po ipaalam po sa inyo ang amin pong paniniwala tungo sa mas mahusay na pagkakabatiran po natin. Dahil bakit? Alam naman po ng bawat isa sa atin kung ano po ang paniniwala ng mga kamusliman ay lalong napakalayo po sa paniniwala ng Christian. Pero hindi po ibig sabihin nun, kami po ay manunuliksan ng aming relihiyon o ng inyong relihiyon. Hindi po ibig sabihin na sasabihin namin kami ang tama at kayo ang mali. Ngayon ito pong aming mga kaibigan po dito, sila po ay mga kagaya po namin. Mga dati din pong Christian na nag-Muslim. Sa amin po kasi hindi po kagaya po sa ilan na marami po tayong mga sistema ng officers. Meron po kaming sinusunod ayon po sa kautusan sa amin ng aming tradisyon. Ang sinusunod po namin is meron kaming tinatawag na amir o nag-iisa lang na leader o tagapamuno. So sa ngayon, ang kinikilala po nila dito na siyang taga-organize o isa sa mga aktibo po nating mga kapatid na kung saan kung kayo po ay mayroong concern sa mga kamusliman, hindi ko naman po sinasabi na siya na talaga. Subalit, siya po ang mas mabilis at mas masipag sa pag-iikot. Na merong tinatawag na pagka siya po ay tinatawagan o mayroong kay concern, madali niyo po siyang malapitan. Halimbawa, nagkaroon kayo ng gustong makakilala sa ganito, sa ganyan, pwede niyo po siyang kausapin. Magpapakilala po siya sa inyo. Siya po ang dito po sa Bawan na sa Bawan po sa Batangas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Abdul Malik Arguelles. Taga rito po ako sa San Pascual. Nakatira po sa Ilag. Ako po ang kasama, tumutulong, nag-aayos ng problema ng mga kapatiran natin dito sa Bawan. Maraming salamat po. So, pakinalang ako, yung mga kapatid natin mga Balikislam. Pakitayo na kayo sa isa, sabihin nyo kung sino-sino kayo. Pakibilis lang, go. Ito po yung mga kasama namin. Lakas lang, lakas. Ako po si Ertong Marasigan at pangalan ko po ay Abdul Rahim sa Muslim. Lakas. Okay. Kayo. Hindi, yung mga Maranao, hindi masyado Tagalog yan. Ipakilala nyo na lang. Ako po si Muhammad Ali Maranan, taga San Pascual po, Balik Islam. O si Ibrahim Abrigunda, Patrick Joshua. Ako po si Abdullah Abrigunda, Balik Islam. Pakilala nyo na yung dalawa nating kapatid na Ako Maranao. po si John Le Abrigunda, sa Muslim po Ismail, Balik Islam din po. At ito po yung dalawa nating kasama, mga Maranao, si Muaymin, Brother Muaymin, at si Brother Ali, taga Marawi po, na naghahanap buhay dito sa Bawan. Meron pa po tayong mga parating na kapatid na mga taga Marawi, kaya dami nagbubukas pa sila ng tindahan. Sige, go. Ipagpaumanin niyo po mga kapatid kung pinakilala namin kasi mostly po isa po yan sa mga ipapaliwanag po namin sa inyo. Kalimitan po kasi doon po sa mga tribes po nila, sa mga native na mga Maranao po natin. Ang isa sa mga dahilan kung bakit po namin inilalapit sa inyo ang mga kamusliman dahil una, sila po ay hindi nakakapagsalita gaano ng Tagalog. Pangalawa, sila po ay hindi gaanong nakakaintindi ng Tagalog. At pangatlo, marami po kasing cases, hindi ko naman sinasabi ngayon, sa mga nagdaang panahon na syempre kapag ang isang tao ay hindi gaanong nakikipag-interact sa kanyang environment, natatakot po ang ilan sa kanila na magpunta dahil ayaw nila na yung napapanood natin sa TV na nasi-set up na mga ganito na mga ganyan. Pero maliban po doon, wala na po silang iba pang problema kundi ang lingwahe lang po. Barrier. And then magsisimula na po tayo para po hindi po ganong maubos ang oras po natin. Inuulit ko lang po, kung ano man po ang masasabi po namin dito, yun po ang pinakaunang pundasyon po sa atin para ma-achieve natin ang kapayapaan, ang pagkakaisa at ang pag-unlad at sama-samang pamumuhay. Ang una,
ay ang ipahayag po namin sa inyo ang aming paniniwala at ang aming pananampalataya. Hindi po para kayo ay puwersahan na gawin ding Muslim, kung hindi para mas maunawaan po ninyo ang tunay naming pinaniniwalaan at kung sino yung totoong Muslim sa hindi Muslim o yung mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Nang sa ganun, maalis po ang diskriminasyon sa bawat isa po sa atin. Kagaya halimbawa, pagka merong nagkaroon ng pagkakamali, sinasabi kagad, Muslim. Tama po ba yun? Halimbawa, kung sinasabing may pumutok, may bumatay, may namatay, may sumabog, may ganyan. Ano po bang Islam? Ano po bang nagiging dahilan? Bakit kami pumapasok? At ano po bang pagkakaiba ng Muslim sa Kristiyano? Pagkatapos po noon, bibigyan po namin kayo sa mga gustong magtanong. We are willing to give a privilege time for you or for anyone who are interested to ask question, any kind of question, whether it is against Islam, so that we can erase the doubt if there is. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo sa abala. Speaker po natin si Engineer Abdurrahman Cruz. Father ko po siya. So magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal ko po mga kapatid. Bago po ako magpasimula, ako po yung hihingi na paumanhin sa ating mahal na ating hepe. Magandang lalaki, makisig at napakabait. Actually, kaya lang hindi ko lang siya napansin sa sobra niyang pagiging mapapagmababa. Hindi ko siya nakilala na hepe. Kasi ang alam ko sa unang panahon, ng bata-bata pa ako, pagka hepe, alam mo na kagad dahil magsik eh. Pero ngayon, napakataas na ng inabot ng antas ng ating pamamahala sa inyo pong hanay ng mga PNP. Talaga pong sa totoo lang, wallahi, maniwala po kayo sumpama sa Allah subhanahu wa ta'ala, naabot na namin ang kaparing hanggang sa dulo Mindanao. Nakausap ko na po, halos libo-libo na, milyon na tayo naabot ng mga PNP, nakausap ko na paabot ko ang Islam. Ang layo na po ng diferensya ng mga PNP ngayon. Mapagkaibigan, disente, napakabait at maging masyadong malapit na sa tao. So napapagkakatiwalaan na talaga. So walang dahilan para, inisip ko walang dahilan para hindi ko ilapit sa inyo at hindi ko sabihin sa inyo ang Islam. Bakit? Ba't nagkaganon? Anong dahilan? Bakit kinakailangan yon? So, inuulit ko po pag paumanin din po sa inyong lahat. Kung ano man ang mga kaabalahan na dumating sa atin sa mga araw na ito, alalahanin tomorrow morning, we are in Independence Day. Actually, nigyan ko ng maliit na cake ang ating mahal na hepe at itinatako puro doon, ang araw na ito ang isa sa pinakamahalagang bagay para sa aming mga kapatiran, mga kamusliman. Sa katotohanan, mga minamahal ko mga kapatid, hindi pwedeng tumbasan ng salapi o anumang bagay na ibibigay niyo sa aming mga kamusliman. Halimbawa, ikaw ay isang politiko, tatakbo ka ng pagka-mayor, gobernador o ano paman. Ang salapi mo, maaaring tanggihan pa ng mga kapatid ko. Pero itong paglapit po namin sa inyo, ang pagtanggap niyo po sa amin, ito po ay haharapin namin sa kabilang buhay, ito na ang pinakamalaking biyaya na binigay niyo sa amin. Kaya naman mga minamahal ko mga kapatid, sinabon ko kagad ang aking mga kapatid kanina. Sa simpleng salita, mga minamahal ko mga kapatid, ito ang araw, gusto ko ipabot sa inyo, iwasan natin ang kahit na anong diskriminasyon sa ating mga kapatiran, mga Kristiyano. Huwag tayong sasama sa anumang mga kaguluhan. Mahalin natin ang ating presidente, mahalin natin ang gobyerno, sumunod tayo sa batas. Mga minamahal ko mga kapatid, ano ho ba ang gusto kong ipabot sa inyo? Dalawang bagay. Ang unang bagay, ang importante sa amin na mapabot sa inyo kung ano ang kaibahan natin bilang isang Muslim sa isang Kristiyano. Alalahanin mga minamahal ko mga kapatid, ang kaibahan lang natin dito, ang maniwala lamang kayo sa isang Diyos. Kung papansinin nyo ang sasalitang isang Diyos, marami pong definisyon yan. Nagkataon, ako po'y natuwa sa ating mahal na hepe kahapon. Narinig ko na siya isang iglesia ni Cristo. Kung kayo po'y mga iglesia ni Cristo rito, konting-konti lang ang sasabihin ko. Pak, isang salita lang, maybe 2 minutes, 3 minutes, tapos na. But you are not. You are a Christian, Catholic, or maybe born again, etc. But we are came from Catholicism. Imagine, mga minamahal ko mga kapatid, napakaganda ng araw natin. Tomorrow is the Independence Day. Why we are Independence Day? Because tomorrow morning, tomorrow ang araw, ang petsa, na kung kailan tayo nagkaroon ng kasinungalingan o kapangkapayapaan o naging malaya sa iba't ibang mga mananakop. Nasaan ba tayo nakatayo? Nakatayo tayo sa tinatawag sa unang panahon ng Pueblong Bayan. Ang tawag po sa unang panahon sa mga gantong lugar is Pueblong Bayan. Ang Pueblong Bayan po ay tinatawag, ang pangitain, nandiyan dyan ang simbahan, ang original na simbahan is yan. Ang original na simbahan na yan, makikita nyo sa loob, meron niya mga lapida ng mga namatay na tao. Plaza and then munisipyo. And then, sino ang nagtayo niyan? Mga Kastila. Ang mga Kastila ang nanakop sa atin. Sa totoo lang, bago tayo sakupin, ano ba tayo sa unang panahon? Tayo po ay mga Muslim. Sino ang unang bayani natin? Si Lapu-Lapu. At ngayon, ang isa sa mga parte ni Lapu-Lapu, ang ating mahal na hepe. Sino si Lapu-Lapu? Makikita nyo po sa kanang balikat nyo. Siya po ang unang siya ang ating ama ng ating sandatahan ng bansang Pilipinas. Hukbong sandatahan, siya ang ating ama. So ibig sabihin, kayo po ngayon ang galamay. At dumating ang panahon, mga minamahal ko mga kapatid, dumadami ang mga kamusliman, ang mga tribo ng Maranao, Maguindanao, Tausug.
Sila po ay naggagawa ng pamamaraan para mabuhay lamang. Dahil sa karamihan, dahil sa dami na nila at sa liit ng kanilang bayan. At naririto po sila. At lumolobo, dumarating ang panahon, dumadami ang mga kamusliman. At alam kong hindi nyo alam kung ano at paano yung iba sa inyo, hindi nyo alam kung paano yung sila pakikibagayan. Dahil pagka sinabing Muslim, usually sasabihin kagad natin, hindi mapagkakatiwalaan to. Terorista to. Bantayan yan, mga bata. Baka mamaya may ginawa. Hindi ko sinabing kayo yan. But usually, ayun ang nangyari. Yun ang gusto ko pong malaman, mapabot sa inyo. Imagine mga kapatid, kanin ang kinain nila kanina, kanin ang kinain ninyo. Tinapay ang kinain nila, tinapay ang kinain nyo. Umiinom din kami ng kape, umiinom kami ng tubig. Makikita po ninyo dito, alisin ko po to. Hindi nyo na po ako makikilalang Muslim. Because why? Yung itsura ko po, na maganda lalaki rin, katulad din po ng ating hepe, at lahat po kayo na sa aking harapan. Hindi ko lang alam kung kasama yung nasa likuran ko, na aking mga kapatid. Anyway, mga minamahal ko mga kapatid, kung tinanggal ko ang aking sombrero, hindi nyo na ako makikilalang Muslim. Pero, dahil sa ako'y nanggaling sa pagiging Katoliko, at ako po ay nangaral din sa pagiging Kristiyano, nag-isip po akong mabuti. Bakit nagkakaroon ng diskriminasyon ng mga Kristyan sa Muslim? 14 na taon kong pinag-aralan ng Islam, mga kapatid. 14 na taon. Pero nasumpungan ko katotohanan. Para sa akin, ito ang tamang pamamaraan ng pagtutuloy ng pagkakita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang meron sa kanila na hindi natin naunawaan? Ano nga ba? Bago pa man dumating ang mga Kastila, alam na natin na tayo yung mga Muslim. Sa katotohanan, sila Pulapu, sila Ra, Sulaiman, sila Dato Puti, etc. etc. Nabura na sila sa ating kaisipan. Sa libro na lang natin sila nakikita, minsan sa sukat sa toyo. Pero hindi natin alam, kung pupuntahan natin ang ating simulain, hindi kayo mag-iisip na kung sino ang mga taong ito. Nagkataon ang tribo nila Ismara na Maguindanao Tausug. Nagkataon ngayon, mayroong Batanggen yung Muslim. Ako po'y Tagalog, half Chinese. Naging Muslim ako. So, ibig sabihin, mayroon something wrong about salitang Muslim. Wala kang mababasa sa Bisa Diario na lolo ni rape si Apo, na may mababasa ka na Christian na lolo ni rape si Christian Apo. Kapag kami mga Muslim sa area na yan, sabihin na natin nakasaksak si Muslim na isang Maranao. Meron dong pumatay na Muslim na naksak. Imagine mga minamahal ko mga kapatid, kung sabihin ko kaya sa inyo, na sinapak ako ng isang Kristiyano ron, maapektuhan ka. Bakit? Why? Mahal mo yan dahil kapatid mo. Ano ba ang paniningin namin sa Kristiyano? Mga minamahal ko mga kapatid, sa totoo lang, wallahi, sumpa man sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Muslim, ang tingin po sa ating mga Kristiyano is mga bunso natin kapatid. Bunso na tayo kapatid mga. Nakikita nila tayo, pag tinitingin nila tayo, alam po nila na tayo ay kapatid nila, na tumalikod lamang dahil tayo sinapok ng pagsahan ng mga Kastila. At dahil doon, nagkaroon tayo ng divisyon. At tayo ay natuto. Ang kaibahan natin, itong mga Muslim na to, ay hindi nagpasakop sa gobyerno natin. Hindi nila natutunan ng ABC, hindi nila natutunan ng 1, 2, 3. Tayo nag-aral tayo ng ABC, 1, 2, 3. Engineer ako, maaari si Sir is criminology o political science. Yung iba sa inyo, maaari kung ano-ano mga edukasyon na inabot. So sila, sabihin na lang natin, illiterate. Sila ay nagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Sila ay nagpatuloy sa pag-aaral. Wala silang ibang pinag-aralan kundi ang relihiyon. Ang relihiyon na nagmula sa Quran. Ang Quran, mga minamahal ko mga kapatid, pag ito'y nilabas, pasensya na po kayo, luma na po yung aking Quran. Pag ito'y nilabas, sasabihin nyo, ito ang libro ng mga Muslim, o ng Biblia ng mga Muslim. Huwag po kayo maniwala doon. Ito ay sa inyo rin. Paniwalaan niyo po ako, ito ay sa inyo rin. Anong ibig ko sabihin sa inyo rin? Ang Biblia, pasensya na po kayo, luma na rin ang Biblia ko. Ito po ay nanggaling sa isang napakabuting pare at ibinigay po sa akin, ito lang sa Sabi. Ang Biblia, si Adan, Eva, Noe, Moises, David, Abraham, Jesus. Ang Quran, si Adan, Eva, Noe, Moises, David, Abraham, Jesus. Parehas lang po yan. Ibigay ko po kayo na isang sinasang mabutuhanan na kayo ay ituloy-ituloy. Chapter 3, verse 33. Si Allah ang umirang kay Adan, kay Noah at sa pamilya ni Abraham at sa pamilya ni Imran. Si Imran po ang pangalan ng tatay ni Maria na naging ina ni Jesus. Nang higit sa lahat ng mga nilalang na kanilang kapanahunan. Mga minamahal ko mga kapatid, wala pong ibang ginawa itong mga taong ito sa kanilang bayan kundi mamingwit, magtanim, at magdasal, at magbasa ng Quran. Ano ang Quran? Ang Quran ang kasunod ng Biblia. Ang Biblia is container for revelation. Kasulatan ni Moises, kinikilala po nila yon. 10 Commandments, ang tawag nilang Tura. Kasulatan ni David, na tinatawag natin kawikaan, tinatawag nilang Sabur. Ang kawikaan, ang kasulatan ni Abraham na tinatawag natin mga gawa, tinatawag nilang Suhok. At ang Ebanghelyo na tinatawag ninyong Ebanghelyo, ito po yung tawag nila Injil. Hindi ka pwedeng tawaging Muslim, mga kapatid, kapag hindi mo kilala ang Biblia. Hindi ka pwedeng tawaging Muslim, kapag hindi mo kilala ang Biblia. Hindi ka pwedeng tawaging Muslim kung hindi mo kilala si Jesus. Hindi lang namin tinawag siya sa pangalang Jesus. Dahil bakit?
Ang tawag namin sa pangalan ni Jesus, yung original na name ni Jesus. Ano ba ang original name ni Jesus? Abbreviation, INRE. INRE means Isa, Nazareton, Rey Ayudius. Si Isa na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Imagine mga kapatid, si Isa na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Ano ang pagkakakilala ng mga kamusliman kay Jesus? Yun din ang pagkakakilala ng ating mahal na Hepe. Ang mga iglesia ni Cristo, iisa lang ang paniniwala kay Jesus. Propeta. Ang sabi nga ng Biblia, ang Biblia salita ng Diyos, hindi magsisinungaling, hindi magkakamali. Sabi ng Biblia, at sinabi nila sa kanila anong mga bagay, at sinabi nila sa kanya mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno na isang propeta makapangyarihan sa gawa sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. Ngayon, ano sabi si Jesus? Si Jesus ay isang Muslim. Siya po isang Muslim. Bakit siya naging Muslim? Dahil ang kanyang sistema ng pagpapalaganap sa relihiyon ang sumamba sa nag-iisang Diyos. Ang sabi nga ni Jesus sa Biblia, o angka ng Israel, chapter Marcos 12, chapter 12, verse 29. At sumagot si Jesus ang Pangulo, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ang buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. At yun din ang sinabi sa Quran, mga minamahal kong mga kapatid. Nagpatuloy sa Quran ang sinabi ni Jesus, ang sinabi ng Diyos sa Biblia, at sinabi ng Allah sa Quran. Chapter 19, verse 33, at verse 19, at 30. Si Jesus ay nagpahayag, katotohanan ako'y isang alipin ni Allah, ako'y kanyang binigyan ng kasulatan, at ako'y hinilang niya ng isang propeta. Lahat ng mga Muslim, magmula kay Adan, kay Noe, kay Moises, kay David, kay Abraham, Jesus, ay mga Muslim na Islam. At siya po, si Jesus, ang sumunod sa pinakahuli na propeta na kinikilala namin na si Propeta Muhammad, sumakanyang kapayapaan. Yan pong pamphlet ninyo yan, meron po yan kasama na pong pamphlet ni Prophet Muhammad. Kasi Prophet Muhammad, ang kani Ismael, ang tatay si Abraham. Mga minamahal ko mga kapatid, pansinin po ninyo, ano nga ba ang aking katibayan ng si Jesus sa isang Muslim na Islam? Maliban sa kanyang pag-aayuno, ang fasting o Ramadan na ginagawa namin, at ang kanyang pagpapangalan o pagpatawag niya sa mga tao na sumamba sa kanyang Panginoon, at yung po ang aming sinamba. Ano ang pangalan ng Diyos sa sinamba ni Jesus? Sa salitang Aramaik, tumawag ba si Jesus sa kanyang Diyos ng Diyos Ama? Hindi po tumawag si Jesus ng Diyos Ama. Kung titingnan natin, ang pabaybayin natin ng katotohanan, sa pagtawag ni Jesus sa kanyang Diyos, hindi po siya nagsalita ng Latin, hindi po siya nagsalita ng Tagalog. Ang kanyang lingwahe is Aramaik. Ang lingwahe po ng unang panahon sa kasulatan ni David, ni Abraham, nila Moises is Hebrew. Sa Hebrew name, sa Semitic language is Hebrew ang nauna. Elohim. Si Jesus, Aramaik, sabi nga niya rito, ng oras ng ikasiyam, sumigaw si Jesus sa malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kung liliwanagin sa ating lingwahe, Diyos ko, ba't mo ko tinawagan? Bakit mo ako pinabayaan? At sa Quran, ang huling Semitic language na binigyan ng kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Quran, Innani anna Allah, la ilaha illa anna. Katotohanan siya ang Allah, walang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang Allah siya yung tinawag ni Jesus na si Eloi. Ang Allah siya ang tinawag nila Moises, David, Abraham na Elohim. Ano ang itsura ng Allah? Ang itsura ng Allah sa sinabi ng Biblia na sinabi ng Quran. Ako'y Diyos, hindi ako tao. Walang nakakita sa akin. Ako'y nag-iisa. Ako ang naglalang ng langit at lupa. Ako ang naglalang kay Adan at Eva. Ako ang sinamba ng lahat ng propeta. Walang iba liban sa akin, wala akong katulad. Yun din ang sinabi ng Allah sa Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ipinapahayag po namin sa inyong lahat mga minamahal ko mga kapatid. Ang Allah ay nag-iisa lang. Hindi po siya isang konsepto, hindi siya isang pares, kundi isa lang. Isa. Hindi isang pares sa sinabi Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa, siya ganap, sandigan nating lahat. Sa Kanya nagmumulahat ang lahat ng ating kailangan. Hindi siya pinanganak at hindi nagkanak, ang Allah ay walang katulad. Yun lamang po, mga minamahal ko mga kapatid, ang ating kaibahan sa konsepto. At kami po ay sumunod sa mga sinabi ng mga propeta. Halimbawa, ano ang isa sa mga pagsunod namin? Ang sinasabing pag-aayuno at ang pagdarasal ng mga Muslim ay katulad din ang ginawa ng pagdarasal ng huling propeta si Prophet Muhammad at ginawa rin ni Jesus sa kanyang pagdarasal. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko mga kapatid, sa Mateo 26:29, at lumakad siya sa dako Paraon at siya nagpagtirapat na nalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari lumampas sa akin ang sarong ito, gayuman na huwag ang ayon sa ibig mo, kundi ang ayon sa ibig. Hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig ko. Pansinin po ninyo mga minamahal ko mga kapatid. Napakahusay ng doktrina ng mga kamusliman, ng ating mga kapatid na mga Kristiyano na mga Iglesia ni Cristo na naging angkop sa amin, na naging parehas. Iisa lang, si Jesus. Ang pagkakaiba namin, ang uri ng pagdarasal ni Jesus ay ginaya namin. Yun naman po ang pagkakaiba namin. Pero si Jesus ay propeta sa kanila at propeta sa amin. Kaya nga kung kayo ay naging Iglesia ni Cristo, hindi ko sana tayo nagkaroon ng mahirap na pag-uusap. Paano magdasal si Jesus?
Pansinin po ninyo, kung dinos niyo si Jesus, bago siya namatay, sabi niya, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? And then, nung siya nagdasal, Ama, ang ayon sa ibig mo, hindi ang ayon sa ibig ko. Kung Diyos si Jesus, hindi siya tatawag sa Diyos niya. And then, third, paano siya nagdasal? Ang sabi nga ni Jesus, nung siya nagdasal, mga minamahal ko mga kapatid, kahit na marumi ito, gusto ko ipakita sa inyo ang uri ng pagdarasal niya. Siya ay nagpatirapa at nanalangin. Ganyan po yung nagpatirapa, mga minamahal ko mga kapatid. Yung sumusunod sa inyo. Yan po ang pagpapatirapa na ginawa ng lahat ng propeta. Magmula kay Adan, kay Noe, kay Moises, David, Abraham, Jesus, at ang muling propeta sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin, ang isang Muslim, kung ano ang itinuro ng mga propeta ayon sa pagpupuri pagdakila sa naglikha ng langit at lupa. Yun ang Islam. Ang ibig sabihin ng Islam is salam, kapayapaan. Sumunod, tumaliban, sumuko, isuko natin ang ating sarili sa naglikha ng langit at lupa. Yun po ang sinabi ni Jesus na, o ang ka ng Israel, sambahin ninyong aking Panginoon na nag-isa. Baliban po doon, wala na. Eh bakit may isang Muslim na nagbebenta na siya po? Ang lakas magbenta na siya po. Bakit siya pumapatay? Bakit siya nagdidilit ng leeg? Tinuro ba kay Moises yan? Hindi naman tinuro kay Moises yan. Tinuro ba kay Noah? Hindi tinuro kay Noah yan. Tinuro ba yan kay Jesus? Hindi tinuro kay Prophet Jesus yan. Tinuro ba kay Prophet Muhammad? Wala po sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala namin. Kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nagturo na magnakaw ka, pumatay ka, magbenta ka na siya po, o maging masakit ka sa ulo sa mga tao sa kapaligiran. Sa katotohanan, ang utos po ng Allah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. 8 pinto sa kanang palig sa kanin mo, 8 pinto na kapitbahay mo sa kanan, 8 pinto sa kaliwa, 8 pinto sa harap, at 8 pinto sa likod. Pag hindi ka minahal ng iyong kapitbahay at sila'y hindi ligtas sa iyo bilang isang mananampalataya ng Muslim, hindi ka patatawagin Muslim. At ang sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung makasama ka ng damdamin ng isang kapwa mo, hindi ka pwedeng tawaging Muslim. Ano pa kaya pagpatay? Mga minamahal ko. So bakit may pumapatay? Ang sabi ng Allah sa Quran, ang lahi ni Adan magkakasala. Lahi po kayo ni Adan, lahi po kami ni Adan. Kung may pumatay man sa mga Muslim, wala pang pumapatay sa mga Christian. Kung may nagbebenta na siya po sa Muslim, wala pa nagbebenta sa mga Christian. Basta po tayo kasi lahi tayo ni Adan. Walang perfecto kahit ako. Ang paglapit po namin sa inyo rito, para maintindihan lang po ninyo mga minamahal ko mga kapatid, pagbaba po namin ang aming mga plat dito, pag-alis po namin, isipin po ninyo, sa batas po natin sa Republika ng Batanawan, ng Republika ng Bansang Pilipinas, wala po sinasabi, exempted ang Muslim, si Christian hindi. O exempted si Christian, si Muslim hindi. Wala pong gano'n. Dapat mga minamahal ko mga kapatid, huwag po kayo sasama ng loob kung ano man ang aming nasabi. Bakit? Mahalin natin ang ating presidente. Mahalin natin ating gobyerno. Sumunod tayo sa batas, magmahalan po tayo. Huwag po tayong papayag na ang relihiyon na maging dahilan ng ating pagkahati-hati. Eh ano, kung nasa pueblong bayan tayo, pinana natin sa Kastilay, ayaw mo nun, hindi na tayo papatay ng simbahan, ayan na. At napakinabangan naman natin ang kanilang iniwan. Bagamat, ito ang ating labanan. Ipaabot namin sa inyo ang aming relihiyon, kung tatanggapin ninyo, ito yung mabuti sa inyo. Kung hindi nyo tatanggapin, walang problema. Basta importante, kumakatok po kami sa inyong puso sa isipan. Kumakatok po kami sa inyong pintuan. Mga minamahal ko mga kapatid, Pilipino po kami. Muslim po kami. Mahal po namin kayo. Kaya lang po kayo lagi, kayo nandiyan sa kalsada, kayo lang ang nag-uusap. Pwede nyo po kami kausapin. 24 hours po ang mosque namin. Pwede nyo po kami gamitin. Kung magwawalis kayo sa kalsada, handa po kami magwalis. At umasa po kayo mga minamahal ko mga kapatid. Sa pamumuno po ng sa aking kanang kamay, ang ating mahal na Heaven Makisig. Ang aking mga kapatiran, 24 hours po kaming susuporta sa inyo. Ano man ang gusto niyo, ano man ang kailangan nyo, makipag-ugnayan lang po kayo. Dahil kung lalapit po kayo sa mga Maranao, huwag po kayong umasa. Dahil ang mga Maranao, business, at hindi masyadong makaintindi ng Tagalog. Pero, ang mga Maranao, titiyakin ko po sa inyo, kung sabihin natin, sa 10 sa kanila may 2 masakit ang ulo. Kahit na yung masakit na ulo na yon, mga kapatid, mapapakinabangan nyo dito. Hindi pwedeng hindi. Kilala ko ang mga Maranao. 7 years. Kinatakutan ko rin po sila sa una. Kinatakutan ko rin po sila. Kaya lang, wag lang po sana mga minamahal ko mga kapatid, na maglalak sa 2 salita. Ano yon? Wag po niyong sasabihin, kayong mga Muslim, tapos ka na. Pero pag sinabi mo, ay kayong mga Maranao, ayun, walang problema. Alam mo yung Islam, tapos na. Gulo yan. Si Propeta Muhammad, gulo yan. Pero sabihin mo na kung anong gusto mo sabihin sa kanya. Wag lang po yun. Halimbawa, Muslim ako ngayon. Sinampal mo ako. Ikaw, Abdurrahman, ha? Pa! Pero pag sinabi mo sa akin, ikaw ha, Abdurrahman, ha? Muslim ka, Islam ka. Pa! Pwede ko pong gawin sa inyo ngayon. Pupunutin ko yung baril mo. Balik ko sa mukha mo. Alam ko, papatayin niyo ako rito ngayon. Pag ginawa ko yun. Pero kaming mga Muslim, kapag ka sinira mo sa harapan ko o salita naman ng madaming tao, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala,
ang salitang Muslim, ang Allah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Islam, magkakagulo po tayo. Hindi po kasi namin katatakutan na mamatay kami.